All right. Praise the Lord. And magandang gabi po sa lahat. Magandang araw pa lang po dito. So, tanghaling tapat po dito ngayon sa Italy. And dyan naman po sa inyo ay 7, almost 7:20. So, magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nanonood. Meron po tayong mga viewers mula po dito sa Italy, Spain, meron pong sa Hong Kong at gayon din sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre pa diyan po sa Luzon district po natin na marami pong mga nag-enroll po dito sa ating leadership training. And magandang araw po sa ibang panig naman ng mundo. Praise the Lord. And we're so glad to be in Apostolic School of Leaders once again. And bago po tayo magpatuloy, hingin muna kalooban at karunungan na manggagaling sa ating Panginoon as we pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. Bless our discussion today, Lord. Bless the minds, the hearts, anoint the congregation, everyone that listens and watches this online discussion, Lord. May you will grant them, Lord, the wisdom and the understanding. Bless every leader, so God, and bless every churches that and make them, Lord, more progressive and give them the growth that they desire. Tonight, God, we praise you. We thank you in Jesus' name. Amen. All right. So, magandang gabing muli. No? Dito naman, ang tawag niyan ay pagkagabi ay Buonanotte. And sa atin naman ngayon ay dito po ay buongiorno lang. Buongiorno. Good day. All right. So, thank you once again sa ating pong technical team na nag-aasikaso po ng ating online. And siyempre, we are thankful to Brother Joey na siya po ang ating team leader sa ating pong mga online na ito. Alright, so meron po tayo ngayong isa sa mga mahalagang bagay sa leadership at ito po ay ang tinatawag po natin na self-discipline. And ang tawag po dito ay the price tag of leadership. Ibig sabihin mga kapatid, pag sinabi nating price tag, you cannot have it unless you pay for it. Tama? Kunwari, bibili ka ng damit, titingnan mo, una mong tinitingnan pagka medyo ang budget mo ay medyo masikip, ang una mong titingnan ay yung tag. Kaya ba ng bulsa? No? Kaya ba o hindi? Sometimes, siyempre, una natin nakita ay gusto ko yan. And then, ang sunod po ay titingnan mo yung price tag kung kaya o hindi. So, yun po yung halaga ng item na gusto mo. And once you want that item, you need to pay the price tag. Right? So, dito rin po sa leadership, ang presyo ng isang leader ay nakadepende sa kanyang self-discipline. So kung saan ka abutin, ano ba ang level ng kaya mong maabot para bayaran o kumbaga parang magiging ganun ang value. Ito yung value ng leadership. Kailangan po natin na siyempre pag magandang klase, mataas ang presyo. Tama? Pag mga made in China, usually mga mababang uri, mababa presyo. Pero hindi naman tumatagal. Ang magandang klase, siyempre, medyo may kamahalan, pero una, maganda na siya. Pangalawa, siya po ay tatagal. So, ganun din po sa ating pagiging leader, ang ating value, nakadepende po sa ating tinatawag na self-discipline. Ito po yung halaga po natin. Praise the Lord. All right. So, now, sabi po ni Apostol Pablo, ito po yung payo
ni Apostol Pablo, isa sa mga great leaders of apostolic churches. And siya po ay isa sa mga matindi po ang record. Kahit wala pong apostol ang makatalo ng kanyang record pagdating po sa mga inabot sa gawain or sa ministry, mga kapatid. Ito po ang payo ni Apostol Pablo at mabasa po natin ito sa First Corinthians 9:27. Ang sabi po, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. So ang tinutukoy po rito ni Apostol Pablo ay tungkol sa tinatawag na self-discipline sa ating mga sarili. So it is not enough that we know things and we teach things, but ang mahalaga rin po ay sa atin po mismo, ito po ay kaya po nating gawin at nagaganap sa buhay po mismo natin. And sabi nga ni Apostol Pablo, baka mamaya siya ay ang iba ay naligtas, siya naman hindi. So even in our churches, ang tinatawag na subjection of the body to your wants. Ibig sabihin, dapat sumusunod yung katawan sa mga principles na gusto mong sundan. So if you want success, number one na dapat nating asikasuhin ay ang ating mga sarili. Kaya po, mahalaga po ang self-discipline. Kahit si Apostol Pablo, ito po ay lagi po niyang inuulit. Okay, so once again, ito po ang katotohanan. Ano po? Gusto natin ng magandang buhay, kasama po diyan ang self-discipline. Tama? Maliban na lamang po siguro kung meron po kayong mga mana sa inyo pong mga magulang na ibibigay na lang po sa inyo kahit hindi nyo pinaghirapan, ay okay lang po yon, di po ba? Pero mga kapatid, tandaan natin na ito pong bagay na gusto po natin ay nagaganap lamang kung tayo po ay willing na mag-embrace ng self-discipline. Now, sabi ng iba, bakit nila pahirapan pa ang sarili nila? So maraming mga tao ang hindi po nag-improve at there was no growth because they are not willing to pay the price tag of being a leader. So kung leader ka, may mga kailangan ka talagang i-sacrifice, may mga kailangan ka talagang ika nga ay mga bagay na bayaran mo talaga kung gusto mo pong mag-improve. Ito pong ating mga discussions, para lang po ito sa mga taong gusto pong mag-improve. Pag ayaw po ng isang tao mag-improve, hindi po ito bagay sa kanya ang lesson na ito. Ma-offend lang po siya. Ano po? And kung ikaw ay pastor na ayaw mo naman na ang church mo or pakialaman ka pa, o kaya yung church mo ay okay ka naman dyan, meron ka namang 30 katao, 50, 60, okay ka na dyan, hindi po bagay ang discussion po na ito para sa iyo, ano po. So ito po ay para lamang sa mga tao na kahit wala pa pong may nagawa pero gusto pong magiging good leader bandang huli, para po sa kanila ito. Para din po ito sa mga meron na pong mga churches na gusto pang ma-improve. Ayan. At ito rin ay para sa kahit na malaki-laki na po yung churches natin at gusto pa po natin makakuha ng mga kaalaman, para din po sa inyo ito. Tandaan po natin sana na ito po ay hindi po galing lamang sa aking utak. Ito po ay aking na-research. Ito po ay galing sa mga aklat ng mga well-known leaders and motivational speakers. And at the same time, mga kapatid, ay dinadagdag ko na rin po ang aking karanasan para, iba po ang setting ng ibang ng like sa US or sa Europe, iba rin po ang setting pagdating po sa Pilipinas. Ibang leadership po ang style na ginagamit. That is why on my end, kung ano po yung mga naging failure at ano din naman po ang mga nagiging success, yun po ang aking sinishare po sa inyo. Kaya po, hindi po kayo malulugi sa pakikinig po dito. Dahil ang mga bagay po na ito ay hindi ko po dadalhin sa inyo kapag hindi po ito mahalaga. Ano po? So,
we are so thankful na nakaupo lang po tayo, ay meron pong nagdi-discuss 'no, sa atin. Alright, so yan po ang sabi ni Apostol Pablo na dapat na tayo po ay may self-discipline. Ang kanyang unang sentence po, ang ibig sabihin po niyan ay self-discipline. Sometimes gusto natin na madisiplin ng ibang tao, pero hindi naman natin nadidisiplin ang ating sarili. Yan po ay iwasan po natin. Okay? Sabi ni President Harry Truman, sabi niya, in reading the lives of great men, I have found that the first victory they won was over themselves. Okay? So, si President Harry Truman ay presidente po ng United States of America nung matapos po ang mga giyera. Sila po itong mga sunod-sunod na mga presidente. At sabi niya, nung siya ay nagbabasa ng mga buhay ng mga successful na mga tao, na isa lang ang kanyang napuna. Na ang una nilang victory na masabi ay yung victory nila laban sa kanilang mga sarili. Self-discipline with all of them came first. Lahat po. Pagka nagbasa po kayo ng mga biographies ng mga successful na mga tao, isang magandang bagay po ang magbasa ng biographies. Whether it is autobiography or just a biography na ginawa po ng iba para sa ibang tao, na maganda po yun. I advise you to read a lot of biographies of successful people. Kahit hindi na po religious, no? Kasi may makuha ka pa rin naman na mga lessons doon po sa kanilang mga buhay. Ano po? So, makita mo doon, ma-reflect mo yung part in part, ikaw din pala yun. Parang gano'n din pala sa'yo. Alam niyo, napakaganda pa. Subukan niyo po. Ako po ay may collection ng mga buhay ng iba't ibang mga successful na mga tao, missionaries, o kahit hindi na po apostolic missionaries, basta mga nag-succeed po sila, binabasa ko po para magkaroon po tayo ng kaalaman, ano naman ang nangyari sa kanila, paano nila na-overcome, paano po nila nagawa yung na maging successful. O, di po ba? So, yan po ay isang napakagandang shortcut para po maintindihan natin ang pagiging leader. So, first things first, win yourself. Amen? Now, good leaders practice self-control before they try to engage others. Yan po yung sinasabi nga natin, self-discipline comes before leadership success. So, may self-discipline po na involved sa success. Kahit na anong negosyo, malulugi po ang negosyo ninyo kung ang may-ari ay wala pong self-discipline. Okay? Kahit po sa inyong pag-aaral, hindi rin po kayo magiging honor student kapag wala pong self-discipline. Hindi rin po kayo aangat sa inyong pong kalagayan kung wala pong self-discipline because it is the price tag of leadership. Yan po ang halaga na dapat po natin bayaran. Okay? Now, sinasabi nga po natin mga kapatid na ang mga tao ini-expect po natin ang mga taong nandito ngayon at patuloy po na nanonood sa atin at nag-aaral po dito at yung mga kung hindi man sila maka-online ngayon ay nagbubukas sila sa ibang mga araw, ay sila po yung mga tao na gusto pa pong mag-improve sa kanilang mga sarili. Kaya po, tuloy-tuloy po tayo, pag-aralan po natin. Medyo mabigat-bigat ang self-discipline. Sa totoo lang po mga kapatid, many people would like to have success pero they don't want to sweat. Ayaw nila magpapawis. Ayaw nila na mahirapan sila. So maraming mga tao na ayaw nilang magbayad na lang. Ano po. So dahil dyan, ay makontento ka na lang sa low quality na mga items. Di ba? Ayaw mo magbayad eh. O nga rin, gusto mo ng Mercedes-Benz, ang kaya mo lang bayaran ay para lang sa Toyota o kaya sa Suzuki o kaya Mitsubishi lang yung kaya mo, hindi po pwede na ipilit mo yung gano'n. So, if you cannot pay the price, you will settle for the less. Tama?
Yan. So ganun din po yan sa leadership. You want to go up, pay the price. And the price is self-discipline. Okay? Now, sa Greek word, ang self-control ay galing sa word na egkrateia, meaning to grip or to hold off. So, uh, pag sinabi pala nating self-discipline or self-control na tinatawag, galing ito sa root word na kung ibig sabihin ay panghawakan mo talaga, you grip and take hold of. Ano po? Ah, ibig sabihin hindi hindi po ito yung binabakuran ang sarili, no? Ang self-control at ang self-discipline hindi ibig sabihin na maglalagay ka ng mga bakod para walang may makapasok at ang mga bagay you cannot lose something and you will not earn something or nobody can get into you. So hindi po ganon ang self discipline. Ang self discipline is grip or take hold of. So ibig sabihin pag sinabi nating self control mga kapatid, yung mga bagay na alam mo ay hindi nararapat, you keep yourself away from it. No? Ibig sabihin, pinanghahawakan mo, take hold of the principles that you live for. Ayan, ibig sabihin, pag sinabing self-control, hindi po pwede kasi labag yan sa aking prinsipyo sa buhay. Ayan, ganun po yun, ano? So, uh, uh, ito po, it is more on holding to something that is right uh, uh, rather than keeping yourself from its wants. You know, so hindi lang po ganon, no? Kailangan may hinahawakan mo kung ano yung tama. Okay. Now, the word means to get a grip on oneself. That's critical because I need to get a grip on me first before I try to get handle on leading others. So yung sarili muna bago ang iba. Okay. So, tuloy lang po tayo. As leaders, our greatest challenge in leadership is leading ourselves first. And we can't expect to take others farther than we have gone ourselves. We must travel within before we can travel without. Many high-gifted leaders have stopped far short of their potential because they were not willing to pay this price. So, patuloy lang po tayo sa ating discussion. Praise the Lord. And ito pong ating pinag-uusapan ay medyo mabigat-bigat po ito kung tutuusin. Dahil po sa ito po ay may sacrifice talaga na involved. Meron pong bagay na dapat po ay maganap po sa ating buhay. Okay? So, marami po, no, makita natin na iba-iba po ang growth ng mga leaders. And siyempre marami pong factors ang growth. At na-discuss na po natin ang napakaraming mga bagay. Actually, patapos na po tayo sa ating libro na ating pong pinag-aralan. And in congratulations na kung ikaw ay nagiging faithful sa atin pong discuss dito at nag-attend po kayo araw linggo-linggo ay halos nabasa nyo po ang buong aklat na ating pong sinusundan. At sinusundan po natin ang isa sa mga principles. Although nag-research po ako on some other sources and some other books at ang aking pong tinitingnan ay nakakatulong po sa sa pagbigay po ng dagdag na ano sa atin, no? All right. So anyway, pagka tiningnan po natin isa sa mga mahalaga po na ating pong maintindihan, siyempre nauna na po doon yung mga preliminaries na mahalaga. Pero ang isa pong mahalaga din na dapat po natin na magkaroon po tayo at ito po yung maghihiwalay sa mga successful na mga pastors ay ang
tinatawag na vision, okay? Now, gusto ko lang po mag-share tungkol sa vision. Ang vision, kinakailangan po ay tama po ang ating motibo. Dapat tama po ang ating masabi po natin na desire. Ano po? Hindi po uubra dito na iba po ang ating masabi nating motivations, no? Tungkol sa ah, ah, pagkaroon ng vision. So ang vision natin dapat may direksyon, no? Dapat ang vision natin ay kumbaga tama ang pinanggalingan. Tama ang iyong ah, basis, foundation, motivation, encouragement mo ay dapat ay ah, ito ay tama. Marami po kasing klase ang vision. Ano po? May mga vision na gusto lang nila na makilala din sila. May vision din na gusto nila yung iba parang pantayan nila or lampasan pa nila. And may mga vision na kung minsan ay para ang isip na lang ay para hindi ka naman behind. So may mga ilan na masabi natin part talaga ng ganong klaseng motivation. However, ang pinakamaganda na motivation na ating pong ilagay sa ating pong kaisipan ay ang motivation na we are serving Jesus Christ. And you must say it to yourselves with all honesty and all lahat ng iyong masabi po natin ay faithfulness, ano po, sa iyong sarili. Okay? So, um, 'pag mali kasi ang pinanggalingan ng ating mga vision, lalo na sa church, hindi po siya magiging maganda, hindi po siya magiging tama sa ang resulta. At baka po bandang huli, magka-problema pa po kayo. Kasi ang mangyayari po niyan, baka mahulog kayo sa pagiging kulto. Oo, marami pong mga pastor, hindi na po niya naintindihan ang sarili niya kasi ang sarap ng pakiramdam mga kapatid na para kang siyempre siya bilang tao, kagaya ng demonyo, ng diablo, gusto niya sambahin siya. So may mga leaders po na parang tuwang-tuwa naman sila, parang para halos sambahin sila ng mga tao, no? Parang pakiramdam mo parang hari ka, nag enjoy po sila. Yun po ang isang bagay na i-avoid po natin bilang mga leaders, no? At meron po yan ng mga bagay na dapat po nating ilagay sa ating pong mga sarili na 'wag po natin gamitin ang tinatawag na manipulations. Na 'wag po nating manipulate yung mga tao. Be truthful, no? Be true to what you say to them. Be true to what you feel towards them and be true to your destination, no? To your goal, 'di ba? Dapat buka kasi dadaan 'yan sa mga pagsubok at mapapatunayan bandang huli na hindi ka pala truthful do'n sa iyong sinasabi sa iyong mga ah, nasasakupan. Ano po? At ang lumalabas pala, gusto mo lang na maging sikat. Ayan, gusto mo lang din pumantay kasi yung mga kaibigan mo parang malayo na yung nararating, gusto mo malayo rin marating mo. Wala namang problema na gamitin po natin yan as stepping stones. Pero wag po natin yan gamitin na dahilan at pundasyon ng ating pong mga vision. Okay? So, nandito na po tayo mga kapatid at ito po ang binabanggit na po natin nung nakaraan, no? And ang self-discipline ay isa sa pinakamahalaga na bahagi ng growth natin. So no this discipline, no growth. That's very basic. Okay? Now, self-discipline ay can make leadership's uphill climb possible. Ang self-discipline, alam niyo may isa po kasing katotohanan mga kapatid na dapat po ninyong ilagay sa inyong kaisipan. You are a leader, you want to be a leader, and
And kung tutuusin, ano po, you cannot escape actually to the fact that sooner or later you become a leader. Kasi unang-una, kung nasa church ka, anong silbi? No? Sometimes na parang wala ka man lang may nililid sa ating Panginoon. Di po ba? So, doon po yun papunta. And self-discipline, may mga paahon. Lahat po yan pahonan. Ito po yung absolute truth in leadership. In leadership. Not just only in life, but in leadership. Everything worthwhile is uphill. Ibig sabihin, lahat ng bagay na may halaga at karapat-dapat, no? Mga bagay na masabi po natin magaganda, lahat ng magagandang bagay ay paahon. Ayan, ibig sabihin makuha mo lang yan if you are willing to go uphill. So meaning, in everything you desire in life, everything you would like to strive for is uphill. Okay? The pursuit of it is challenging, grueling, exhausting, strenuous, difficult, hard, pressured. So lahat po yan. So yun ang dapat na tanggapin po natin na katotohanan. We cannot change that. We cannot change that. No? Every good thing have a good price. Okay? Now, the implications are very simple. There are no such thing as accidental achievements. Di ba? Ilagay natin, there are no such thing, pag-isipan natin maigi, as accidental achievements. Lahat ng achievement ng isang tao ay nanggaling sa kanyang pagpupursige mula pa sa simula at pagkakaroon ng tamang pangunawa, tamang pananaw, tamang vision, tamang galaw at magre-resulta po yan ng achievement. So what the self-discipline, can do to you? Ano ba ang magagawa ng self-discipline sa atin? Okay, number one, self-discipline enables you to go uphill. Ibig sabihin, pag may self-discipline ka, makaakyat ka. You cannot go there unless you have exercise, no? You have enough knowledge in terrain, you have enough knowledge of survival, you have enough knowledge of ika nga, masabi natin na sa mga principles, no? Lalo na sa mountain climbing. And at the same time ay hindi ka po makaakyat diyan kung ikaw ay hindi nakahanda mentally, physically, emotionally. So uh, if you ask me, do you want to improve your life, no? If you ask yourself, do you want to improve your life? And of course, siyempre ang isasagot po ninyo ay opo. Tama? Kasi lahat ng tao gusto talaga magandang buhay eh. The question isn't if you want it to happen. No, hindi po ang tanong po dito hindi yung okay, gusto mo bang mangyari sa buhay mo yan? Of course, yes. Di po ba? Hindi po pero hindi po yan ang tanong dapat, no? The answer is the question the question is how do you make it happen? Yon. So ang katanungan hindi yung do you want it to happen? Because definitely you will say yes. But the question that you must answer is how do you make it happen? On yourself. Paano mo ito maganap at magawa? So the answer is by living each day with intentionally with it, no, na may intention ka to succeed. And this requires self-discipline. So one of the greatest gaps in life is between sounding good and doing good. Mm-hmm. Take note. The greatest gaps in life is between sounding good or doing good. Ayan. So we are ultimately measured by what we do and how our actions shape the world around us.
So without results, all the best intentions in the world are just a way of best entertaining ourselves. Yung lahat na naririnig natin ay wala pong silbihan kung wala pong action at wala pong resulta. So at worst, we are deluding ourselves. Kumbaga parang mas lalo pala tayong nawawalan pa ng lakas. No? So self-discipline paves the road to result. So kung may self-discipline ka, may resulta po talaga yan. Okay? Now, self-discipline moves you from from good intentions to good action. Tanda natin. So this is what separates words and ideas from actual result. Okay? So yung self-discipline, kumbaga, will move you from one point to another point. And it separates words and ideas from actual result. So iba po yung sinasabi lang, iba rin po yung ginagawa. Sabi pa, ito may basahin po ako isang poem from ito'y portion lamang ng sinulat ni Edgar A. Guest na poem. At ang title po nito ay Keep Going. So 3 stanza po ito pero ang unang stanza lang po ang aking ipakita. Sabi dito ng poem, when things go wrong, as they sometimes will, and the road you're trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, no? Sabi niya nga rito, and you want to smile but you have to sigh. When care is pressing you down a bit. So, sabi pa nga, kung ang nangyayari hindi maganda, kung ang daan na tinatahak mo ay paahon, wala ka ng pera pero marami ka pang utang, gusto mong ngumiti pero parang panaghoy ang kalalabasan, at ang mga bagay-bagay ay dumidiin sa iyo pababa, pwede ka namang mamahinga, sabi niya. Rest if you must, but don't you quit. Ayan. So maganda rin po mga kapatid na ilagay po natin yan sa ating pong principle. Alright, number 2. What self-discipline can do to you? Self-discipline makes the difference between temporary success and sustained success. Kumbaga, maraming mga bagay ito. When everything worthwhile is uphill, it means all the way. Ibig sabihin, lahat ng bagay na may maganda ay uphill, hindi po yan in some selected things. It is all the way. All things. All things. You want to be a good leader, it's uphill. You want to be a good businessman, it's uphill. You want to succeed in life, you want to have honors, you want to have masabi po natin na recognitions, it's uphill. All medals are uphill. All trophies are uphill. And you must understand na itong bagay na ito ay lahat ng magaganda dapat may bayaran. So why is that significant? Because anyone can climb for a short time. And self-discipline ay ito po yung sa pagitan ng temporary success at saka yung sustained success. So may mga tao na nagsisimula sila successful agad, no? Meron talagang success and they can climb for a short time. But nearly everyone does at least once. No? So lahat naman tayo meron talagang bagay na naging successful po tayo. But can you sustain it? No, ito yung pinakamahalaga. Can you sustain? Can you climb every day after day, year after year? No? Kaya mo bang umangat ng isang step naman sa bukas? Sunod naman ay isang step na naman bukas. Kaya ba yan? No? So yun po yung ang self-discipline makakatulong para ma-sustain ang iyong success. Okay? Now, do what you should do. Sabi ni Thomas Huxley, do what you should do when you should do it, whether you feel like it or not. Ayan. Ibig sabihin, kailangan mong gawin ang mga bagay na dapat mong gawin kahit ang parang ayaw mong gawin.
Whether you like it or not, no, but if it is necessary that you should do it, then you should do it. Yun po yun eh, ng isang bagay. Parang parang, motivation po 'yan ng mga nanay sa bahay. Ano po, pagod sila, galing din sa trabaho, kung minsan, eh, gutom din sila, pero kailangan nilang gawin na maglinis ng bahay, magluto, mamalingki, 'no? 'Yun po yung mga bagay na dapat nandun din sa lahat ng leader, 'no, na pagod ka man pero, you should do it. You need to do it. Kailangan mong gawin yon, ano? Now, sabi ni Kop Mayer, si Kop Mayer ay isa sa mga writers din po ito. Sabi niya, there are 999 other success principles that I have found in my reading and experience. So sabi niya, ang dami ko na nabasa ng mga principles of success, no? Mga aklat, mga libro, mga authors na magagaling, no? Kasama na diyan posible si John Maxwell, kasama na po diyan sila ni Brian Tracy, no? Zig Ziglar, kasama na po diyan. Pero sabi niya, but without self-discipline, none of them work. Totoo po. Kahit ano po ang turo natin dito mga kapatid ng mga bagay, gaya niyan, tinuturo natin na vision. Pero kung wala pong self-discipline sa leader, wala pong epekto yun. Ito pong mga pinag-aralan natin, wala pong silbi. Ano po? Kasi nga hindi mo magagawa dahil wala ka nga self-discipline. Alright? Number 3 na po tayo. Self-discipline makes habit your servant instead of your master. So, pag may self-discipline ka, ang iyong habit ay magiging servant or slave mo rather than ikaw ang slave ng habit mo. Okay? So every person has uphill hopes and aspirations. So bawat tao talaga, lahat po tayo ay pahon po talaga ng pahon na ang ating pong mga hopes and aspirations, and we all have uphill dream. Okay? Lahat tayo may dream at alam natin na ang mga dreams yan, kung marating ko lang yan. So ibig sabihin talagang malayo pa, no? Okay, pahon pa. But we also have a problem. Every one of us also has downhill habits. Nakita ninyo? Lahat tayo may uphill hopes and aspirations. Gusto natin yun, umangat tayo. Kaya nga, hindi ka naman pwede umangat kung nandun ka na. Di po ba? So, talagang pataas. We all have uphill dreams as well. No? Yung mga, pangarap ko ang magkaroon ng negosyo. Pangarap ko ang magkaroon ng magandang bahay. Pangarap ko ang magkaroon ng sarili kong sasakyan. No? Di ba mga pangarap po yan? Kaya lang, ang problema po ay meron din po tayong downhill habits na yun po yung humihila sa atin pababa. Now, tandaan natin that those things are often what keeps us from making the self-discipline climb to higher ground. Why? Because habits have power over us. Yan. Yun po yung dapat ninyong intindihin. So you must have good habits. Now, habits are not wrong, Hindi po wrong. Wrong habits is wrong. Bad habits is wrong. Yun po yung mistake, no? Yun po yung masama. Ang habit hindi po yan masama dahil there are good habits and you must have habits, no? But those habits must be a positive habits, good habits. Ayan, na dapat ma-develop po para sa atin because habits have power over us. Ayan. So, sabi pa nga nila, ay pagka gawin mo daw sa isang araw-araw, sa isang buwan ay magiging makasanayan mo na. But if you do that in 3 months, every day, magiging habit mo na. So, anong habit mo sa lahat ng bagay, no? Sa may habit of procrastination ka ba? May habit ka ba ng ningas-kugon? May habit ka ba ng yung pa-delay-delay. So, yun po ay mga habit na hindi po makakatulong po talaga sa atin. Number 4, self-discipline is developed, not given. Now,
self-discipline mga kapatid, hindi po ito biyaya ng Diyos. Baka marami po sa inyo ang sasabi ay, salamat sa gift sa akin ng Panginoon, self-discipline. Ay hindi po. Self-discipline is developed. It is not given. Hindi po yan binibigay ng Diyos sa tao. Ginagawa po yan ng tao at dinidevelop sa kanyang sarili. Okay? So, wag baka mamaya sabihin mo, ay, mabuti nga sa'yo, may gift of self-discipline ka. Hindi po yun gift. It is develop. Kung may self-discipline po ang isang tao, yan po ay kanya pong ginawa. At siya po ay nagsikap para dyan. Okay? So, self-discipline, people avoids temptation. So, ibig sabihin, pag sinabi pa natin temptation, marami po itong anyo. It can be moral, it can be ah, masabi po natin ang mga wrong habits or desire. Pwede po yan pagkain, pwede rin po yan na gambling, pwede rin po yan na inuman, pwede po vices din po yan. Ano po? So, pag temptation, hindi lang po yan yung lalaki sa babae o kaya ang babae sa lalaki. Hindi lang po ganon. Ano po? Pag sinabi natin temptation, anything that if you succumb to that, it will give you a bad experience and it will give you and it will put you down. Yan po yung mga bagay. So kung self-discipline ka na tao, ina-avoid mo yung mga bagay-bagay. So for example, gusto mong pumayat, kailangan mo ng self-discipline. Ang self-discipline, siyempre, layuan mo yung mga ano diyan, mga lechon, mga mga masarap na mga pagkain, yung matatamis, di po ba? Nasa atin naman po yun. Okay? Number 2, self-disciplined people know when to expend their energy. So it is impossible to be at 100% all day. It's very impossible. Hindi po pwede na parang buong araw na lang 100% ka. Yeah, and it's not necessary. Hindi naman po kailangan na ma-maintain mo yun kasi hindi ka naman robot, no? Kahit nga robot, may lobat po yan. So knowing when to be at 100% is essential to self-discipline. Bakit? Because you only have a certain amount of energy, you need to choose when to use it. Ibig sabihin, may power kang, meron tayong power. Paano mo yan gawin? Paano mo yan gastusin? Paano mo yan, para bang ganito, may pera ka, pero hindi kaya bili ng pera mo ang lahat ng gusto mo. Pero ang tanong ngayon sa iyong sarili, alin ang unahin mo? So yung ganon din po yun sa energy natin. So we don't have 100% energy, pero meron po tayong energy lahat. Meron po tayong kakayahan para gawin ang mga bagay. Ano ang pipiliin mong gamitan yan? Ayan. So number 3 also is self-discipline. People understand and practice the principle of pay now, play later. Anong ibig sabihin yan mga kapatid? Gusto mong maging successful sa uli, ngayon ka magbayad. Okay? Huwag ka maglaro ngayon. Maglaro ka doon, mag-enjoy ka doon sa bandang huli. So, these are two things. Now, for example, you pay now, you play later. Ibig sabihin, kunwari, nag-aral ka, hanggang nakatapos ka ng kolehiyo. Nung nakatapos ka ng kolehiyo mo, nakapagtrabaho ka. Nakapagtrabaho ka, gumanda buhay mo. And so, may time ka na to recreate. Pwede kang magbakasyon, pwede ka nang magbili ng gusto mo, na mag-enjoy ka sa bahay mo, mag-enjoy ka sa buhay mo. So, yun po yung pay before and then play later. Now, if you don't want to pay now, you will, ang mangyari nan is you play now and then you pay later. Masama po yun. Yun po yung hindi maganda na mangyayari. So nag-enjoy ka ngayon, no? Kagaya nan, wala ka namang ginawa, tuloy-tuloy lang, no? So minsan, kumari, ikaw leader ka, pastor ka, tapos wala ka namang vision sa church mo. So go on ka lang, gigising ka sa umaga, magkakape, basa ng Bible, and then pagkatapos, ang gusto mo lang na meron kang devotion araw-araw, and then pagkatapos ay punta ka sa church, and then kung sino lang nandyan, yan lang ang siyempre tuwan-tuwa ka na yan at merong mga taong tuloy-tuloy dyan sa church. So kung ganyan lang po tayo mga kapatid, we are not paying the price of growth. So dapat may mga changes na mangyayari at yun po yung mga dapat bayaran, no? Dapat may mga bagay talaga na mangyayari na gawin mo,
na ang epekto niyan ay sa bandang huli. Okay? So, kung hindi ka nag-aral ngayon, eh di bandang huli, ikaw maghihirap, no? Naalala ko one time, ang hindi ko makalimutan na sinabi sa akin ng isang matandang kapitbahay namin nung ako'y nagtatrabaho pa noon sa La Carlota Central. Sabi niya sa akin, sabi niya, ito tandaan mo, pag mag-aral ka, isang daliri lang ang gagamitin mo, nangyayari ang mga bagay-bagay. Pero sabi niya, kung hindi ka mag-aral, kailangan mo ng 10 daliri para maganap ang mga bagay-bagay. Parang tama naman ano po. Kasi kung nakapag-aral ka, maging supervisor ka. At that time kasi medyo maganda naman yung aking pwesto doon sa Sugar Central. No? So siyempre nagtuturo ka lang. Hindi ka nagtatrabaho eh. Ito gawin mo ha. Ito, iakyat nyo to. Ito pala, dalhin nyo doon sa kabila. O, di ba? Pero yung mga hindi naman nag-aral, sila yung gagamit ng kanilang 10 daliri para buhatin yung tinuturo ng isang daliri ng nag-aral. Yan po ang pay now, play later or play now, pay later. Ayan. Okay? So, sabi pa nga ni Gary Keller, make sure every day you know what matters most. Ayan. Sa bawat araw, dapat alam mo anong pinaka dapat mong gawin. Number 5, self-discipline is most easily developed in areas of strength and passion. So, ibig sabihin, hanapin mo ang strength mo, mga kapatid. Kasi, kung pilitin mo ang mga bagay na hindi mo naman yan passion, hindi yan ang strength mo, hindi yan ang gusto mo. Pag pinilit mo ang iyong sarili, mabagal kang mag-improve. Kasi nga hindi mo nga gusto eh. Hindi, wala kang passion doon. So ang gagawin mo actually is to look for what you think you want. No? Ano yung passion mo? Saan ang passion mo? Saan yung strength mo? So where do you find the discipline that leads to success? By doing the right thing every day. So ibig sabihin, bawat araw dapat may ginagawa kang mabuti. The right thing usually involves your strength and your passion. So ibig sabihin, ang dinidevelop mo araw-araw ay mga bagay na kung saan ikaw ay malakas dyan at meron kang desire dyan. Now, tandaan natin mga kapatid, we cannot be master of all trades. Ha? Sabi pa nga nila, Jack the master of all the trades, but parang lahat ng bagay ay nalalaman niya pero he is not master of none. No? Jack of all trades, master of none. Yun po yung sinasabi nila. Pero maganda rin po na marami po tayong natutunan. Hindi po masama na mag-aral po ng mga maliliit na mga bagay, mga ilan-ilan na mga skills para idagdag mo po sa iyong portfolio at idagdag mo sa iyong biodata. Pero mga kapatid, gusto mo bang mag-improve ng mas mabilis? Hanapin mo kung ano ang iyong passion. Hanapin mo kung anong iyong strength. Sa pagninegosyo, hindi porke na kumikita yung negosyo ng iba, iyon na rin ang inegosyo mo. Hindi po. Hanapin po natin kung ano po yung passion po natin. No? Kuwari, for example, ang passion mo ay pananahi, doon ka mag-develop sa pananahi. No? Wag mong ipilit na doon ka sa negosyo ng pagbananakyo na hindi mo naman talaga ang pagluluto, for example. No? So kung ang skills mo, ang passion mo talaga ay pagluluto, huwag kang mamilit doon sa ibang na nag-improve yung iba. Kunwari, ikay sa pagluluto, pero yung iba naman ay nag-improve sa pag-negosyo ng gulay. Hindi posible hindi mo yun gift, no? Or hindi mo yun strength. So ang strength mo ay pagluluto. So dito ka, ibig sabihin doon ka magsanay ng iyong sarili. Okay? Now, what you love and what you're good at usually point you to the right thing. Yun po yung number 1 principle ng pag nagtatanong, ano ba negosyo na gusto kong gawin? Number 1, ang negosyo na dapat mong gawin ay ang bagay na gusto mong at mahal ng puso mong gawin. Okay? Now, self-discipline always needs fuel. Tandaan po natin. And the strongest fuel comes from inspiration and motivation which are usually connected with your strength. Kasi mga kapatid, pagka puro ka failure na lang, no? Wala ka nang nagawa na maganda,
Abay ang, mangyayari mga kapatid ay lagi ka na lang talo. Oo, lagi kang talo. So, ah, dapat, ang iyong, may makapangyarihan sa lahat at dahil diyan paglingkuran mo siya kahit hindi man magandang nangyayari sa buhay mo, maganda, it doesn't matter to you. Okay? Okay, so medyo mahina lang ang ating mga internet diyan 'no, napuputol-putol kayo diyan. So, what you do well usually inspires you and others. Tama po. 'Pag maganda ka po gumawa ng isang bagay na 'yan, nai-inspire ka sa sarili mo, nai-inspire mo rin yung ibang tao. Okay? So, do'n po tayo kung 'yun po yung ating pinakagusto. Okay? Sabi ni Carl Sackmeyer, siya po ay isang German writer and playwright. Sabi niya, "One half of life is luck." Ayan, sabi niya, "Kalahati lang ng buhay ang swerte. The other half is discipline," sabi niya. And that's the important half. Yan, kasi ang luck na yan, wala naman yan eh. Kung ay tsamba, di ba? Tsamba lang yun. But discipline is intentional. So for without discipline, you wouldn't know what to do with luck. No? So tama po, kung wala naman pong self-discipline, maganda, gumanda nga mo yan. Kunwari, bigla ka lang nagkaroon ng magandang komisyon, umabot ng milyon ang komisyon mo, for example. Pero kung wala kang self-discipline, anong gawin mo sa milyon mo? Maubos lang yan kinabukasan. Tama? Yan. Now, if you are focusing on developing your self-discipline in the areas of your strengths and passion, the race of life feels easier to run and you run it faster. Ito po yung sinasabi nga natin, mapapabilis po ang inyo pong ah, pagtakbo. No? And uh, you run it faster. So, okay. Now, if the time, energy, and resources of your life are focused on areas not related to your strength or passion, maybe it's time. Okay. So kung hindi ka nakafocus doon sa iyong strength, maybe it's time to quit something you don't do well to do something you do well. So kahit po sa mga ministries po natin mga kapatid, huwag po tayo mamilit sa ministry na hindi naman po talaga natin linya. Okay din naman po yon na mag-join ka sa mga bagay-bagay para matuto ka. Pero kung hindi naman po umuubra sa iyo, huwag po natin siyang ipilit. No? So kahit na tayong mga leaders or mga pastors, hindi natin po pwede ipilit sa isang tao na, dapat ito yung ministry mo, kung hindi niya naman talaga ito linya, no? Or hindi niya ito gusto. So quit something you're not passionate about to do something that fills you with passion. Quit something that doesn't make a difference to do something that something that does. Quit something that's not your dream to do something that is. So ibig sabihin mga kapatid, hanapin po natin yung strength po natin. Hanapin po natin kung saan tayo magaling, saan tayo mag-excel, saan tayo mag-shine out. Yan, doon po tayo mag-focus kasi hindi naman po natin kayang ilagay ang ating sarili sa lahat po ng ministries po. Okay? Now, number 6 na po tayo. Self-discipline and respect are connected. So habang po nagko-connect pa po ang ating team sa ating pong PowerPoint ay sabi nga po rito ay respect is the fruit of the disciplined life. Both self-respect and the respect of others. So self-discipline and respect are connected. So tandaan po natin ito mga kapatid na kung ikaw ay isang mabuting tao, na magkakaroon ka ng respect mula po sa iyong mga katabi, mula sa iyong mga kasamahan, sa iyong kapamilya, sa lahat ng iyong kahit sa iyong mga anak o asawa, ano po. So if you are a good person, magkakaroon at ang respect na ito. So self-discipline actually ay ang nagagawa niya ay magkakaroon ng respect ang iyong sarili. No? So hindi lang ang iyong sarili, kundi mismo sa ibang tao. So
magkakaroon ka ng respect sa iyong sarili, magkaroon din ng respect ang ibang tao sa iyo. So mahalaga din po 'yun mga kapatid 'no, na sa atin ay, ito po ay, nangyayari. Okay? Now, discipline, sabi pa ni Brian Tracy 'no, ah, sabi ni Brian Tracy, disciplining yourself to do what you know is right and important, although difficult, is the high road to pride, to self-esteem, and personal satisfaction. So we will not look at this na negative na pride ito. Ibig sabihin lang kasi ng pride is something that you are honored, no? And self-esteem. So hindi rin kasi maganda sa isang tao na parang lagi na lang na wala siyang ano sa sarili niya. Parang wala siyang tiwala sa sarili niya, lagi na lang siya parang ang feeling niya laging talo, laging lugi, laging ano. So yun po ang mahalaga na dapat ang discipline po natin ay ma-develop natin sa ating mga sarili. Okay. Now, malapit na po tayo matapos. Now, self-discipline, number 7 na po tayo. Self-discipline makes consistency possible and consistency compounds. Now, ano pong ibig sabihin ito? Consistency, ibig sabihin kung may self-discipline ka, tuloy-tuloy ka, no? Hindi ka paputol-putol, hindi ka pa patigil-tigil, no? So yung pag consistent ka ay at ang pagkatuloy-tuloy yung ginagawa mo, yung nagawa mong maganda ngayon ay madadagdag yan sa una mong nagawang maganda. So gawa ka naman ulit ng isang maganda, so pakapal ng pakapal, nagko-compound ang mga bagay-bagay na nangyayari po sa iyong buhay. So yun po yun, no? Na kung may self-discipline ka, posible po ang tinatawag na consistency on your part. And we know that consistency is very, very important to every leader, to every church programs, no? To every ministry. Napakahalaga po ng tinatawag na consistency. And consistency is not a happy word. Hindi po siya masaya na salita yan. Bakit? Consistency doesn't prove itself quickly and it isn't rewarded immediately. Ayan. Yun po yun ang dahilan. Dahil nga pag ang consistency hindi ka agad-agad. No? Dahil sa iyong consistency, kaya ka nagkakaroon ng reward. Okay? Now, ano ang maidudulot ng consistency? Next slide po tayo. Okay? Now, consistency, number 1. What consistency can do to you? Number 1, consistency establishes your reputation. So, gusto mo na makilala ka sa mga bagay-bagay na ano, consistency establishes your reputation. So, ibig sabihin, dapat maging consistent ka. Oh? And anybody can be good now once, anybody can be good once in a while. Okay? But only the self-disciplined are consistently good. Tama? And that consistency makes people notice you and expect you to deliver. Okay? Now, anytime, sabi pa nga dito, number 2, ay consistency is a prerequisite to excellence. So, anytime you try something for the first time, you won't be any good at it. That's just the way it is. Siyempre, there is no born teacher. Ika nga, kung tawagin, there is no born master. Mastery happens after. So why try anything new? Because we all have to start somewhere. So the first step is to master the basics. But then what? You don't just jump excellence the road. Number 3 na lang po tayo. Consistency provides security to others. Ibig sabihin, kung consistent ka, stable ka na tao, at kung stable ka, mapagkatiwalaan ka, at ang mga taong nagtitiwala sa iyo ay secure din sila. So, dapat po ay kahit ang mga magulang, kailangan maging consistent. No? Yung mga amo, yung mga business owners, dapat consistent po sila sa kanila pong good habits and at the same time, yung kanila pong good vision. Alright? Now, number 4,
consistency reinforces your vision and values. Now, effective leadership is highly visual. Bakit? People do not do what people see. So, kung ano nakita ng tao, yun yung kanyang ginagawa. So leaders are models of behavior for those they lead. When team members see their leader doing something, they often follow in their footsteps for good or evil. So ibig sabihin mga kapatid, pagka nakikita ng tao ng ang ginagawa natin, susundin din po nila yan. Okay? So consistency also compounds, meaning piling achievements. No? So each time you do something good consistently, you added another good things on your life as leader, and you kumbaga hindi mo yon ninineglect yung mga nauna mo nang nagawa na naging effective. So gumawa ka pa ng isa pa ulit na effective, na patong lang po yan. Another effective, na patong din po yan. Okay? So basta consistent ka, may maraming mangyayari sa buhay mo. Consistent kang matyaga, consistent kang patient, consistent kang gumagawa, consistent kang nag-aaral, consistent kang na ina-apply mo yung mga natutunan mo, ay magiging maganda po talaga ang mangyayari po sa inyo. Hindi nyo lang po mapuna yan bandang huli. Pero mapuna ka agad. Pero bandang huli ay maramdaman ninyo na nagbubunga na po ang lahat ng inyong mga pagsisikap. Okay? So, consistent lang po. Kung hindi man po maganda pa nangyayari, sige lang, tuloy lang po ng tuloy. Now, successful people do daily what unsuccessful people do only occasionally. Okay? So, malapit na po tayo magtapos mga kapatid. Ito pong tandaan po natin. You want to be successful, do daily ng mga bagay na yung mga unsuccessful na mga tao, ginagawa lang nila yung paminsan-minsan. At many things na dapat pong gawin po natin yan araw-araw. So, let's develop the self-discipline person within you. Paano? Start somewhere. No? Get belt under your hips. For example, mga kapatid, sa karate or sa kahit anong martial arts, start ka ng white, and then you practice and then you have promotion, then you go yellow, and then practice ka ng practice, and then you go red, di ba? Hanggang sa maging brown, hanggang magiging black. So, yun po yung piling up, no? Yung mga bagay. So, start somewhere. Hindi po pwede na wala kami sinisimulan. Simulan mo, at yung mga nagawa mo ay unti-unti lang yan. Magdadagdag sa'yo ng medalya. Now, develop also discipline in your strength. So, ibig sabihin, look for your strength and develop. Okay? Learn from other successful godly people and leaders. So, dun dapat matuto po tayo. Okay? Sa mga successful leaders. Okay. Now, how to build self-discipline. Okay. Isa-isahin po natin. Paano nga ba tayo mag-build ng self-discipline? Number 1, identify growth areas. Ibig sabihin, alamin mo saan mo gusto na dapat mag-improve ka. Number 2, choose your goal. Ano ba talaga ang pinaka-goal mo sa buhay? No, kung negosyo man yan, anong goal ng negosyo mo? Kung yan naman ay ministry, anong goal ng ministry mo? Ganon din sa church. Ano bang pinaka-goal ng church po natin? And start just small. Don't start big. Start small. Kasi sabi pa nga ng ating Panginoon, kung hindi mo mapatunayan sa maliit, paano mo patunayan sa malaki? Start small. Visualize your outcome. Ibig sabihin, ito yung sinasabi nga natin, na sa vision, dapat nakikita mo kung ano ang mga bagay na mangyayari. At anong nakikita mo doon sa dulo, no? So pinakita nga po natin, napakalaga po nito ang tinatawag na picture and imaging, na tinatawag sa iyong vision. Number 4, set your environment. Ibig sabihin, hindi yan po pwede ng environment magadya sa iyo. Ikaw ang gagawa ng magandang environment. Ibig sabihin, kung ikaw leader, set a good environment to your people. Set a good environment to those around you. No? Ikaw i-set up mo yon ang magandang environment. Ibig sabihin,
yung anong gusto mong mangyari, dapat nakaset up itong mga bagay na conducive, no? Conducive doon sa outcome na gusto mo. Okay? So, don't wait for it to feel right, no? Ibig sabihin, hindi mo po pwedeng hintayin na parang maganda ang pakiramdam mo, kaya mo simulan na. Hindi po, just do it right away, no? And sooner you will feel right. Know how you will measure progress. Well, siyempre dapat namo-monitor din po natin. Umaangat ba tayo? Nag-aayos ba tayo? Kasi once na makalimutan, kasi hindi po malayo na makalimutan po natin yung progress ng ating ano po nangyayari po. Kasi medyo na kontento na po tayo eh. Pero monitoring the progress in relation to your vision, makita mo kung ano ang rate mo. Umaangat ka ba o hindi? Umabanti ba o hindi? Now, get also an accountability partner. So, ibig sabihin, mga kapatid, get involved with people and sila yung accountable ka sa kanila, accountable din sila sa'yo. So, ibig sabihin, kasi ang accountability, yun ang magpipilit sa'yo na gawin mo kung anong tama eh. At kung ano yung mga bagay na dapat mangyari. No? Kasi kung wala kang accountability, ito po yung nangyayari sa mga naging kulto, yung mga pastor na parang nagiging hari, ang parang akala mo sila na yung mga propeta, sila na yung may tinatawag na nila mga sarili nila na the only chosen ng Diyos na mamuno or what. Ito po, ayan pong nangyayari sa kanila kasi wala po silang accountability. Sila po yung pinaka-leader, sila po yung nandun sa taas, wala pong mas mataas sa kanila. So absolute power po ang nangyayari, wala pong accountability. Yun po ay delikado. Ano pa, take things off your plate. May maraming mga tinik-tinik dyan. Ay, kunin mo na sa plato mo. Eh, mamaya makain mo pa eh. Build new reward associations. Ibig sabihin ay dapat meron ding reward ang mga bagay na na-achieve na. Then allow failure as well. So hindi po pwede na walang failure kasi kung walang failure, hindi ka matututo. Also take care of yourself. No? Bilang leader mga kapatid, pagka nauna, sabi pa ng Bible, sabi pa ng ating Panginoon, strike the shepherd and the sheep will scatter. So kung ikaw ay hindi po nag-iingat sa iyong sarili, ang mga sinimulan at ang mga vision mo, ang mga gusto mong na-establish mo na, eh mawawalan po ng epekto at saysay. Next, use time blocking. So ito na po yung time management, no? Ibig sabihin dapat marunong po tayong set aside ng mga oras para sa isang bagay na gusto nating mangyari. Next, treat yourself. Paminsan-minsan naman, pa-screamin mo yung sarili mo, paminsan-minsan naman, i-treat mo sa masasarap na pagkain, bilan mo ng magandang bagay ang iyong sarili para makaramdam ka naman na meron kang na-achieve din at kaya ka nagsi-celebrate. Okay? So treat yourself, no? Treat yourself well. Forgive yourself as well. Kung may mga failures ka, may mga bagay kang hindi nagawa, no? Kasi nga ang stress mga kapatid, ay nandun yun sa mga bagay na hindi po natin nagawa. Opo. Yung stress, pagka tinignan nyo, hindi po dun sa dami ng gagawin. Hindi ka na-stress sa dami ng gagawin. Na-stress ka kasi ang daming hindi nagawa. Yun po yung stress. So that means, kung hindi mo nagawa, ginawa mo naman ang lahat pero hindi mo natapos, forgive yourself. Do it another day. Okay? Then, set bigger goals. Dapat mas malawak ang iyong goal. Okay? Wag yung ganito lang kaliit, po pwede namang iabante. Pwede namang medyo mas malawak. Amen? Okay. Now, i-share ko lang po sa inyo ang aking po nakita, 6 habits to improve self-discipline. Ito pong 6 habits to improve self-discipline. Number 1, maligo ka, di ba karamihan sa atin, maligo ng mainit, maligamgam. Pero bago matapos ang iyong paligo, maligo ka bigla ng napakalamig na tubig para magising ka. Ako, kung ako maligo sa umaga, gusto ko malamig na malamig talaga para magising ang aking diwa. So pagkagising po natin, mga kapatid, dyan sa Pilipinas, di ba, mainit naman talaga. Start your day by taking a bath. Of course, that's after your meditation and prayer. Okay, so after ng iyong nag-meditate ka,
mag-pray ka, na siniset mo yung isip mo sa araw na yan. Then pagkatapos, pumunta ka sa banyo mo, maligo ka to start the day. At kung halos pa lang yung lumulokso-lokso at sumisigaw-sigaw ka sa lamig. Gawin mo yun para magising ako pagka minsan ay may biyahe tapos magdadrive ako ng malayo-layo. Kumari, punta ako sa Tanay. Pagka maligo ako, malimig talaga para gising na gising talaga ang diwa mo habang nagdadrive. Ano? So get out of bed immediately. So wag pong magratay dyan sa kama at magano ka lang, maaga pa naman. Gising na, diretso na. No? And magbanat-banat din po tayo ng buto kahit man lang jogging-jogging, kahit man lang mga konting exercise kasi para ang oxygen po ay lumaganap sa buong katawan po natin sa pamamagitan po ng ating mga exercise, yung mga dugo po natin umaabot po, nag-circulate po sa kung saan bahagi ng ating katawan. So mahalaga po yan na masuplayan po ng mga oxygen at ng mga maganda, mga vitamins na kinakain, no, mula sa yung pagkain ay umabot po doon. And then, the night before, try to plan what you will do the next day. Okay? Plan it out. No? Magplano ka. Ano ba ang dapat mong gawin sa sunod na araw? And also, reduce time ng entertainment. Okay? I-reduce po natin yan. And also, write down your goals. Okay? Sulat mo. Ano bang gusto mo mangyari? Alright, so 1 Corinthians chapter 9, verse 24, sabi ni Apostol Pablo, ito'y kadugtong lamang. Ito'y sa unahan ng ating binasa kanina sa simula. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize, so run that ye may obtain. So ibig sabihin, para ang buhay po natin ay kagaya po ng isang pagtakbo o paligsahan na kung saan ay dapat na tumakbo tayo para makuha po natin ang reward. So you cannot have the reward of leadership if you won't run with it, in it. And every man, sabi ni Apostol Pablo, and every man that striveth for mastery is temperate in all things. So if you want to be master of things, so you will be temperate in all things. Now, they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. So tingnan ninyo ang maigi mga kapatid. Yung ibang mga tao, nagsisikap sila mag-improve, nagsisikap sila ng self-discipline, nagsisikap sila ng learn ng new skills. Pero they are striving to have a worldly crown, no? Ibig sabihin na worldly honor lang yan. Dito lang yan sa lupa. Pero tayo mga kapatid, we have a higher calling and our crown is incorruptible. It is the crown in heaven. At yung inyong pagsisikap bilang mga pastor, bilang mga leader, bilang mga team group leaders, no, small group leaders, yung inyong mga pagsisikap na yan, mga kapatid, at at self-discipline niyo, self-sacrifice po ninyo, ay hindi po yan masasayang. Dahil yan po ay nakalista din po sa ating Panginoon at alam ng Panginoon ang mga bagay na sa kanyang pagbalik. Isa ka sa mga tatawagin ng Panginoon, thou good and faithful servant. Amen? So, in verse 26, lastly, I therefore so run, not as uncertainly. Ibig sabihin, pag tumatakbo po tayo, may vision po tayo, tumatakbo po tayo, hindi yung patsampa-tsampa. Dapat certain ka sa iyong direksyon, certain ka sa iyong destination. So, you fight, no? Not like the one that beated the air. So hindi ang laban po, ang training doon po yun po yung beating the air, no? Yun ang tinatawag. Pero sa totoong laban, hindi ka mananalo kung hangin ang iyong pinapatamaan. Dapat tamaan mo yung kalaban mo. Di po ba? So ganun po ang self-discipline. Dapat po na makonquer po natin, una, ang ating sarili. Pangalawa, ang mga external forces na humahadlang sa ating success. At makonquer din po natin ang mga future na mga maghahadlang pa sa ating pong mga vision, lalo na sa ating church. Amen? Praise the Lord at maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pong pagsubaybay sa ating pong Apostolic School of Leaders. And nawa po ay nakakuha po tayo ng mga aral po dito.
And ito po ang ating quiz for the day. Medyo personal po ng konti. Why is self-discipline is important to you? To a leader, lalo na no, as a leader. How do you rate your self-discipline? Sa inyong sarili naman. 1 to 10. No, sorry, hindi ko po nalagay dito. Pero you rate yourself 1 to 10. 10 is the highest. Saan ka banda sa iyong self-discipline? Number 3, what is your commitment to yourself with regards to self-discipline? Okay, yan po yung mga tanong. Ipasa ko na lang po ito sa ating pong ASL group. At nawa po ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. And may the good Lord bless you. And allow me to pray a short prayer for you all para po sa lahat ng mga nanonood po sa atin. Heavenly Father, we thank you. Bless your name, God. We magnify your name. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Muli, O Lord, ikaw nawa ang maglagay ng mga kaalaman sa bawat puso at kaisipan. Nawa mag-improve ito, Panginoon. Nawa ito'y maging mabunga sa aming mga buhay bilang mga leader. At turuan mo kami, Panginoon, kung paano namin isuppress ang mga bagay na hindi nararapat para sa amin. Bagkus kami mag-develop sa mga bagay na kami ay malakas. Muli, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Sa iyo kami, Panginoon, naglilingkod at ang aming tagumpay ay kadakilaan ng iyong pangalan. Ang lahat na ito, Panginoon, para sa iyong kapurihan, pinapasalamatan ka namin. Bless the people who are here tonight. Keep them safe, God. Give them healing. Give them strength in Jesus' name. Amen. All right. So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.